Naging mainit ngayon sa mata ng mga Lebanese ang strong group dahil sa dami ng former NBA players natin at halos mga veterano pa. Mas nagpainit pa sa kanilang mata ay ang former 8-time All-Star na si Dwight Howard. Hinahamon ngayon ng Al Riyadi ang strong group at patunayan daw nila kung this time kaya na ba nilang magkampiyon at kung kakayanin ba natin ngayon si Amir Saud, Wael Arakji at Dominic Johnson. Andre Blatche may hinanakit pala sa PBA. Ang daming beses na raw niyang sinusuyo ang PBA pero walang tumatanggap sa kanya at pinagbabawalan din siya. Matatanda ng Al Riyadi din dati ang sumira sa pangarap ng strong group na eliminate ang strong dahil sa hot shooting nitong si Amir Saud. Sa labanang yun, nakapagtala si Amir ng 41 points plus dinagdagan pa yan ni Wael Arakji at Dominic Johnson na may parehong double digit. Actually, maraming players din ang may ambag nun. Ngayon, marami nagsasabi na mas malakas na raw ang strong group at papatunayan nga nila ng strong ang team dahil sa mga nadagdag na former NBA players with a special participation pa ni Dwight Howard na defensive type big man. Malakas po ang Al Riyadi at sa palagay ko sa kanila tayo mas mamomroblema kumpara sa ibang team sa UAE. Sa isang bandang nakikita ko dito sa strong group yung offensive side, walang problema kasi nandiyan ang shooter na si Jordan Heading tapos perimeter si Justin Baltazar. Stable din ang shooting na Mackenzie, dagdagan mo lang ng extra participation ng ilang former NBA veterans. Ang nakikita kong problema dito yung speed kasi meron tayong manong na medyo mahina sa takbuhan lalo na si Andre Blatche na malaki at 6'6 sa laman. Si Blatche para sa akin may consistent shooting, may tira sa 3-point line at in fact, mataas din ang kanyang prosyento sa 3-point field habang itong si Dwight Howard, sabihin na lang natin na may matibay na depensa pero syempre pulsong Lakers yan kaya mahirap patumbahin. Ibig sabihin, sanay na yan sa bardagulan at physicality pero si Dwight 38 na ngayon kaya expected na kailangan pa rin niyang suporta mula sa locals when it comes to rebounding at defense. Sa positive side, naniniwala ako sa sinasabi nila na mas lumakas ang strong ngayon at sa palagay ko mas magiging maganda din ang penetration natin dahil may 6'9 tayo na malapad ang reach. Bueno, itong Al Riyadi sa pagkakalam ko mahilig sa fast pace ang mga Lebanese. Magaling sila sa run and gun. Yung mga mahilig sa takbuhan, mabibilis ang gwardiya ng Al Riyadi at napaka-shooter pa. Ganun ang pagkakakilala ko sa kanila when it comes to basketball pero hindi naman magpapahuli ang strong kasi pinag-aaralan na rin ngayon ni Charles Chu kung paano sila pahihintuin. At sa palagay ko, tanging depensa lang makakagawa nito. Yung tight defense na mala Chris Ross at Scottie Thompson talaga. Yung defense na may power guy ni Cliff Hodge basta wag lang maniko. Challenge accepted para dito sa strong team. Kung hinahamon nilang kakayahan ng strong, malalaman nila yan sa muling paghaharap nila na magsisimula na yung January 19. Andre Blatche may tinatagong hinanakit pala sa PBA. Parang alam na yata to ng karamihan kasi sa PBA pinagbabawal po ang mga naturalized player na maglaro as local, diba? Pero sa Import Laden Conference, pwede naman. Parang si Marcus Dautit atang nakasubok nito. Kasong problema, wala namang kumukuha sa kanya. Ay kay Andre, matagal na siyang gustong pumasok pero parang hinarangan siya. Tapos ayaw pa ng mga PBA team sa kanya. Siguro dahil sa edad niya, hindi ko alam. Tapos paulit-ulit pa yung sinasabi na hindi na raw talaga mangyayari yan. Halos hindi na nga niya inaasa na makakabalik pa siya sa international tournaments na gaya nito. Madalang ko na lang ding naririnig ang pangalan ni Andre Blatche na minsan na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa. Na kahit ilang beses tayong napapahiya kasi laging olats pero hindi nawawalan ng gana si Blatche na itaguyod tayo. Isipin nyo malaki ang ambag niya sa gilas pero hindi pinapalaro. Masakit man para kay Blatche pero wala na siya magagawa. Ang patakaran ay patakaran. Habang si Dwight nga naghihintay na lang kung sino kukuha sa kanya para tinutukso pa kanyang PBA na dapat pagkatapos ng Dubai tournament, kunin na siya agad. Sa sinasabi ni Andre na wala na siyang pag-asang mag-PBA, baka yan na pala ang hakbang para mapansin na ngayon ng ilang teams kung hindi man sa PBA, baka sa ibang liga overseas or green light din para makapasok sa Import Laden Conference sa PBA.